Magandang gabi. Mahilig ka ba sa sine? Yung tipong nakaupo ka sa dilim habang ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang puting telon? Sabi nila, ang sinehan ay lugar para takasan ng realidad. Isang oras o 2 oras na hindi mo kailangang isipin ang mga problema mo. Pero paano kung ang pinasukan mong sinehan ay ayaw ka nang palabasin? Paano kung ang exit sign na nakikita mo sa gilid ay isa lamang pintura sa pader at ang pintong dinaanan mo kanina ay naging semento na? Ako, si Mang Hector, maupo ka sa gitna, huwag kang maingay at patayin mo ang cellphone mo dahil sa sinehang ito, bawal ang spoiler. Pakinggan mo ang kwento ng sinehan na walang exit. Si Mark ay isang film buff. Mahilig siya sa mga indie films at mga nakatagong sinehan sa Maynila. Isang gabi, habang naglalakad sa madidilim na eskinita ng rekto para umiwas sa baha, nakakita siya ng isang lumang gusali na may kupas na neon sign, Sine Silencio. Ang poster sa labas ay blanco, pero may nakasulat na uling, now showing the end. Dahil sa kuryosidad at dahil kailangan niya ng masisilungan, pumasok si Mark. Ang lobby ay amoy luma, amoy ng basang tela, amag at sunog na popcorn. Sa ticket booth, may isang matandang babae na nakayuko. Pagangat ng mukha nito, napansin ni Mark na tila tahi ang mga labi nito. Pero iniabot pa rin sa kanya ang isang kulay pulang ticket. Libre ang pasok, bulong ng isang boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Pero ang paglabas ang may bayad, o inisip ni Mark na bahagi lang ito ng gimmick ng lumang sinehan. Pumasok siya sa loob ng theater. Napakadilim. Malamig ang aircon. Sobrang lamig na. Tila ba nasa loob siya ng isang punerarya. May iilang tao na nakaupo sa iba't ibang row. Pero lahat sila ay hindi gumagalaw. Nakatingala lang sila sa puting screen. Ang kanilang mga mata ay dilat na dilat at walang kukurap-kurap. Umupo si Mark sa bandang gitna. Maya-maya, nagsimulang umandar ang projector. Ang pelikula ay nagsimula sa isang eksena sa rekto. Nakita ni Mark ang sarili niya sa screen. Suot ang parehong damit. Hawak ang parehong payong. Naglalakad patungo sa Sine Silencio. Namangha si Mark. Candid camera ba to? Bulong niya. Pero ang pelikula ay nagpatuloy. Nakita niya sa screen ang sarili niyang pumasok sa lobby, kumuha ng ticket at pumasok sa sinehan. Pagkatapos, nakita niya ang sarili niya sa screen na nakaupo sa upuang kinauupuan niya ngayon. Lumingon sa kaliwa at lumingon sa kanan. Sa takot, lumingon si Mark sa screen. Ang Mark na nandoon ay lumingon din. Nagkatinginan sila, ang Mark na tao at ang Mark na nasa pelikula. Tumayo si Mark. Kailangan na niyang umalis. Nagmadali siya patungo sa pintong dinaanan niya kanina. Pero wala ang pinto. Ang nakita niya lang ay pader na semento. Tumakbo siya patungo sa kabilang dulo kung nasaan ang maliwanag na berdeng exit sign. Pero paglapit niya, ang sign ay hindi ilaw. Ito ay isang painting lamang sa pader na ginamitan ng fluorescent na pintura. Hinarap ni Mark ang screen. Palabasin niyo ako, sigaw niya. Ang mga tao sa paligid niya ay sabay-sabay
na lumingon sa kanya. Sa tama ng liwanag mula sa screen, nakita ni Mark ang kanilang mga mukha. Sila ay hindi na mga tao. Sila ay mga tuyot na bangkay. Suot ang mga damit mula sa iba't ibang dekada. May mga pang 70s, pang 80s, at may mga suot na pangkasal. Lahat sila ay nakangiti ng mapait. Ang pelikula ay hindi matatapos hanggat hindi ka nagiging bahagi nito. Sabi ng isang boses mula sa speaker. Tumingin uli si Mark sa screen. Sa pelikula, may lumabas na isang anino mula sa likod ng kanyang upuan. Isang lalaking may hawak na malaking gunting na ginagamit sa pagputol ng film. Naramdaman ni Mark ang isang malamig na presensya sa likuran niya sa totoong mundo. Hindi siya makagalaw. Tila ba ang kanyang mga paa ay naging bahagi na ng sahig ng sinehan. Sa screen, nakita niya ang anino na itinaas ang gunting. Hindi ito totoo, sigaw ni Mark. Pero sa screen, nakita niya ang talim ng gunting na lumubog sa kanyang leeg. Wala siyang naramdamang sakit, pero naramdaman niya ang isang matinding hila. Parang ang kanyang buong pagkatao ay sinisip-sip ng liwanag ng projector. Dahan-dahan, ang kulay ni Mark ay naglaho. Ang kanyang balat ay naging black and white. Ang kanyang hininga ay naging tunog ng static. Kinabukasan, may isang bagong poster sa labas ng Tinisilensyo. Isang litrato ni Mark na nakaupo sa sinehan. Ang kanyang mukha ay puno ng hapis at takot. Ang pamagat ng pelikula, The Viewer Who Never Left. Isang grupo ng mga estudyante ang dumaan sa harap ng sinehan. Hoy, mukhang cool tong sinehang to, retro, sabi ng isa. Pumasok sila sa lobby. Ang matandang babae sa ticket booth ay nag-abot ng 5 pulang ticket. Sa loob ng madilim na theater, sa pinakagitna ng screen, nakatingin si Mark sa kanila. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin, tumakbo kayo. Pero sa mundong ito ng celluloid, ang tanging magagawa mo lang ay sumunod sa script.